2 linggo bago ang Undas 2025, nag-inspeksyon na ang Transportation Department sa mga bus terminal sa Quezon City dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero doon. Ang ilang bus company nakitaan ng red flag at paglabag sa road safety standards. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Sinimulan na ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pag-inspeksyon sa 8 bus terminal sa Cubao nitong Sabado bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa darating na undas. Ayon sa DOTR, ilang bus company ang nakitaan nila ng paglabag. Kabilang na riyan ang Jamliner na may isang bus unit na babiyahe kahit nakakalbo na ang gulong. Wala na to, ma'am, oh. Wala na, oh. Wala na, oh. Yung aking kamay mo. Oo. Hindi na nalubog yung kamay. Oo. Pati, ito nga, mahaba kuko niya. Hindi niya pa malubog, eh. Sige po, papansin. Nakabalikan po na. Huwag nyo na muna gamitin to. Wala pa kayo extra bus? Ang Superlines Bus Company naman daw wala umanong maayos na terminal at upuan para sa mga pasahero. Gusto ko makita yung plano nyo, ha. I-submit nyo. Dito. O, tingnan mo naman, oh. Hindi ba kayo naawa? Magkano pamasahe? Yung pinakamura na ninyo. Magkano pamasahe? 150 po. Papaupuin nyo sa monoblock? Kabilang din dyan ang DLTB Bus Company na pasuna ang business permit. 2024, oh. Naku, sabihin nyo sa management nyo, kailangan ayusin itong business permit ninyo. So ganito lang to? Wala tayong mga pasilidad? At ang Dagupan Bus Company Inc. na siyang namamahala sa Solid North Transit na nakitaan anla na walang tamang pasilidad para sa mga pasahero. Para kay Lopez, hindi dapat panay kabig, bagkus kailangan may sukli sa pasahero dahil pare-pareho lang naman daw nagbabayad ang mga pasahero at hindi raw patas na nasa-short change ang mga ito. Sinita ni Lopez ang mga bus company na inisyuhan na raw nila ng notice noon pang Hulyo pero hindi pa rin compliant sa terminal at road safety standards. Ito ang terminal. Samantala, natuwa naman siya sa nakitang serbisyo ng ilang bus terminal sa Cubao. Tumitingin kami ng terminal, sabi ko nga napakaganda na dapat ganyan. Dapat ganito may standard ng terminal. Yan ang maliwalas, may mga pagkain, may breastfeeding room. May electric fan ba sa loob nun? Meron po. Okay to. May ventilation, may aircon, boss? Ilagay nyo ng ventilation, ha? Oo, ayos. Pero hindi nyo pinapagamit? Wala pa naman mga. Ginagamit sir pag kami mga pasahero. Ipagamit mo dun sa mga matatanda, sa ano? Pagamit dun sa pasahero, hindi pa pa. Ha? Ipausar mo la. Ininspeksyon din ang mga palikuran ng mga bus terminal. Tulad ng ginawa ng Victory Liner, inatasan naman ni Lopez ang ilang bus company na tularan ito. Napakasimple nito. Naglagay kasi sila ng stepper para ginhawang makaakyat sa bus ang mga pasahero, lalo na ang mga senior citizen at persons with disability o PWDs. Dapat daw nasusunod ang tamang standard sa lahat ng bus terminal gaya ng pagkakaroon ng maayos na upuan, ventilation para sa mga pasahero, tamang palikuran kabilang na ang all-gender restrooms, comfortable rest area para sa mga driver, at maayos na diaper changing area at lactation room para sa mga nanay. Pinapapatawan ng parusa ang mga bus company na hindi susunod dito. Samantala, habang buhay ng kanselado ang lisensya ng driver ng UV Express na nang araro ng 14 na sasakyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City nitong October 17. Isa ang namatay sa insidente. Kinumpirma naman ng Quezon City Police District na positibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang suspect na kinikilalang si alias Ruel. Mahaharap ito sa violation of Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon kay Police Colonel Randy Glenn Silvio, Acting District Director ng QCPD, reclusion temporal o mahigit 12 hanggang 20 taon ang maximum na pagkakakulong ang parusa dito, na may multa ring 300 to 500,000 pesos dahil sa nasawing biktima.
Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang suspect. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel.